Morning po. So meron po akong honeydew dito. I think ito po yata yung green version ng melon, no? Kung hindi po ako nagkakamali. So try po natin siya today. Tapos gamitin ko na po ito as baseline, no? Result po ito from a previous food review, no? Like 10 minutes ago. So ito na rin po yung gagamitin kong baseline, 92 yung blood sugar ko po, no? So it says here on the pack 210 grams po siya. So same with the watermelon at saka si papaya, no? Hindi ko naman po inubos, kalahati lang po yung kinain ko. So ganun din po dito, kalahati din lang po yung kakainin ko. Tapos I'll be back after an hour to check yung blood sugar spike po. 1 hour na po, so kuha po tayo ng blood sugar reading. Inabot na naman po tayo sa kotse. Naghatid po, actually nandito po yung anak ko eh. On our way to the what do you call this, to the school. Hi. So yan, tumigil lang kami sandali, no, to get blood sugar kasi malilate na masyado sa pagkuha ng blood sugar. Anyways, that's 77, no? So ibig sabihin si honeydew wala po siyang blood sugar spike. So balik po ulit ako after an hour para po sa final blood sugar reading. See ya. Final blood sugar reading na po tayo, second hour. $86. So kung nagtatanong po kayo, no, kung bakit po ganun kababa yung blood sugar ko, I think it's my 4th day na hindi na po ako nagra-rise. So hindi po ako nakakaramdam ng hypo. Siguro it's because of kasi ang concept po ng low carb, no, sa pagkakaintindi ko, kung wala kang carbohydrate sa katawan, magsuswitch yung katawan mo into burning fats. So yun nga po, no, so yung honeydew, okay po siya, wala po siyang blood sugar spike based dun sa experiment po natin for today. Yun lang po muna for now. I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.